Sa iba't ibang panig ng mundo, maraming bagay ang sinasabing may taglay na kapangyarihan at isang halimbawa na lang dito ang mga tinatawag na banal na pako. Maraming katedral at monasteryo ang nagsasabing hawak nila ang mismong mga pakong ginamit sa pagpapako kay Jesus. Dahil nababad daw sa kanyang dugo, sinasabi na nagtataglay ito ng iba't ibang himala, mula sa pagpapagaling ng mga karamdaman hanggang sa pagbibigay ng lakas na lampas sa tao. At iyan ay ilan lamang sa listahan ng mga maliit na halimbawa ng mga totoong bagay na itinuturing na mahiwaga. Pero bago natin simulan ang mga artifact na sinasabing may kapangyarihan, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Sa isang templo sa Japan, nakatago ang isang kakaibang sandata. Hindi ito karaniwang espada, kundi isang ceremonial sword na may 7 sanga na parang puno. Hindi eksakto alam kung kailan ito ginawa, pero ayon sa kasaysayan, ito ay isang regalo ng isang prinsipe mula Korea sa pinuno ng Japan. Matagal itong nawala at muling natagpuan noong 1945 at mula noon mahigpit na itong binabantayan. Maraming misteryo ang bumabalot sa espadang ito. May nakaukit na gintong inscription sa magkabilang gilid, pero bahagi na lang ang mababasa dahil sa kalumaan. Ayon sa nabasa, ang espada raw ay may taglay na kapangyarihang kaya nitong talunin ang kahit sinong kaaway sa digmaan. Nakakabilib iyon, lalo na at kung titignan, hindi naman praktikal na armas ang itsura nito at parang mas bagay pa nga itong gamit ng tubero. Gayunpaman, higit 2 talampakan ang haba nito at ang paraan ng pagkakagawa ay napaka-intricate. Malaki ang posibilidad na isa itong nag-iisang uri sa buong mundo. Kaya naman, mahigpit itong nakalak sa santuwaryo. At hindi lang ito ang kayamanang matatagpuan sa dambanang iyon. Ayon sa alamat, may isa pang mahiwagang espada na nandoon, ang ginamit para patayin ang isang dambuhalang ahas na may 8 ulo at 8 buntot. Ang problema, masyadong alamat ang kwentong iyon para maisama sa seryosong talaan. Noong kalagitnaan pa lang ng 1800, laganap pa rin ang pamahiin sa maraming tao. Kahit nagsisimula ng mangibabaw ang science at reason, nananatili pa rin ang takot sa mga nilalang tulad ng vampira at aswang. Pinaniniwalaan din ang iba't ibang nilalang gaya ng multo at maging mga duwende. Pinakakinatatakutan noon ang mga bruha. Kaya naman naimbento ang mga tinatawag na witch bottles, mga bagay na ginagamit bilang proteksyon laban sa masasamang kapangyarihan. Mula pa noong 1600, ginagawa na ito ng mga doktor, alchemist, at maging mga manghuhuli ng bruha. Iba-iba ang laman ng mga ito. Minsan ay langis, damo at buhok ng tao na ayon sa paniniwala ay nakakataboy ng kasamaan. Sa ibang panahon naman, may mga pinatuyong pusa o bungo ng kabayo na inilibing sa pader ng bahay para magsilbing proteksyon. Para bang sa panahong iyon, ang mga bruha ay palaging gumagala at pilit na pumapasok sa bahay ng mga tao, kaya't hindi nakapagtataka kung bakit masama ang naging reputasyon nila. Pero may ibang uri rin ng witch bottle na sadyang inaakit ang mga bruha. Subalit sa loob nito ay may nakalagay na mga bagay gaya ng pako at tubig dagat na sinasabing espiritual na pumapatay sa bruha at ikinukulong ang kanyang kasamaan magpakailanman. Maraming natitirang witch bottles hanggang ngayon at sinasabing may mga bruhang nakulong sa loob ng mga ito. Kung sakaling mabasag ang mga iyon, baka raw muling bumuhos sa atin ang salot ng mga bruha o baka naman hindi. Pero iisa lang ang paraan para malaman. Pagsapit naman ng latter half ng ikalawang digmaang pandaigdig, desperado na ang pamunuan ng mga Germany. Alam nilang hindi na pabor ang oras sa kanila at mas lamang ang mga allies pagdating sa tao at produksyon. Kaya habang lalo pang lumalala ang sitwasyon, nagsimula silang humiling ng kakaibang armas para mapantayan ang laban. Sa panahong iyon, ilan sa pinakamahusay na siyentipiko sa mundo ay German, kaya't agad silang ipinatawag upang lumikha ng mga bagong sandata. Dito ipinanganak ang mga jet fighter at ang kauna-unahang ballistic missile sa mundo. Kahanga-hanga man ang mga ito, hindi pa rin sapat upang baligtarin ang daloy ng digmaan. Lumipas ang mga dekada, kumalat ang mga bulong tungkol sa mga lihim na proyektong Nazi na may kinalaman sa mahika, okultismo at maging sa time travel. Ayon sa isang librong inilathala noong taong 2000, ang pinakalihim sa lahat ng ito ay ang tinatawag na Die Glocke, isang makinang nakamamatay halos sa lahat ng nakisangkot dito. Sa unang pagsubok pa lang, sinasabing 5 siyentipikong German ang agad na nasawi. May hugis itong dambuhalang kampana, may 2 silindrong umiikot sa magkasalungat na direksyon, at may taglay na misteryosong likidong kulay violet. Ayon sa mga kwento, layunin nitong makamit ang anti-gravity flight at time travel. Kulang man sa tiyak na detalye, marami ang naniniwalang naging matagumpay ang proyekto. Pinaniniwalaang pinamunuan ito ni Hans Kammler, isang opisyal na kilala bilang parang kontrabida sa pelikula,
dahil siya rin ang nagpatayo ng mga concentration camp. Gamit ang sapilitang paggawa ng mga bilanggo, siya ang namuno sa V-Weapons program, mga rocket na diretsong pinapaputok patungong Britanya. Dahil dito, naging pangunahing target siya ng mga allies pagsapit ng pagtatapos ng digmaan. Ngunit ang problema, hindi na siya muling natagpuan. Noong Mayo 1945, misteryosong naglaho si Hans Kammler. Sa kaguluhan ng huling buwan ng digmaan, maraming makapangyarihang personalidad ang naglaho rin. Ilan ang nasawi sa pambobomba at hindi na nakilala, habang ang iba naman ay tumakas patungong Espanya at kalauna ay nakarating sa Timog Amerika. Hanggang ngayon, palaisipan kung ano ang tunay na nangyari kay Hans Kammler. At simula nang lumabas ang mga ulat tungkol sa Die Glocke, may mga naniniwalang ginamit niya ito para makalipad sa hinaharap o kaya naman ay pumunta sa ibang planeta. Saan man siya napunta, sinasabing ang orihinal na makinang Die Glocke ay itinago pa rin ng mga German sa isang lumang abandonadong minahan at naghihintay na muling madiskubre. At dahil nabanggit na rin ang kampana, may isa pang kwento tungkol sa isang kampanang sinasabing bumagsak mula sa langit. Nagsimula ang alamat nito noong ika-11 siglo sa isang maliit na nayon sa Ireland. Ayon sa kwento, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa labas ng bayan. Nang magtungo ang mga tao upang hanapin ang pinagmulan, nakita nila ang isang makinang na bagay na bumabagsak mula sa kalangitan. Sa loob ng maraming henerasyon, inalagaan ng mga tao ang kampanang iyon, iginagalang ito ng husto. Ngunit, gaya ng nakagawian ng mga Irish, hindi nagtagal at ginawa rin nila itong inuman ng serbesa at doon nila natuklasan ang tunay na kapangyarihan ng kampana at ito ay ang kapangyarihan na magpagaling. Sinasabing sino mang may karamdaman na iinom mula rito ay gumagaan ang pakiramdam. Maging ang mga kababaihan ay umiinom mula sa kampana para madagdagan ang tsansang magkaanak o mabuhay sa panganganak. Makalipas ang maraming siglo, ang tinatawag na Bell of St. Mura ay ipinasa-pasa sa mga tradisyonal na nagmamay-ari nito. Hanggang sa bandang 1800s nang ito ay ibenta sa isang pribadong kolektor. At kung iniisip mo kung anong klaseng tao ang nag-iipon ng mga mahiwagang kampana, sabihin na lang natin na malamang isa siyang kontrabida. Sa isang maliit na bayan naman sa Poland, may isang simbahan na nagtatago ng kakaibang bagay, isang makintab ngunit maulap na metal na plato na tila salamin. Konektado ito sa alamat ng isang tanyag na karakter sa kasaysayan ng Poland na si Pan Twardowski. Ayon sa alamat, dati siyang isang ordinaryong tao. Ngunit kapalit ng mahiwagang kapangyarihan at mga kaalamang bawal, ipinagbili niya ang kanyang kaluluwa sa demonyo. Sa loob ng maraming taon, ginamit niya ang kapangyarihang iyon upang takasan ang kanyang kapalaran na parang puso'y dos laban kay Satanas. Pero gaya ng inaasahan, nauwi rin ito sa kanyang pagkatalo. Sa mga panahong iyon, yumaman at sumikat siya hanggang sa naging parang court magician ng hari ng Poland. Noong 1551, namatay ang reyna, ang ikalawang asawa ni Haring Sigismund. Hindi siya gaanong minahal ng mga tao, pero para sa hari, siya ang pinakamamahal at ang biglaang pagkamatay nito ay pinsala na hindi matakpan kaya tinawag si Pan Twardowski. Sa tulong ng kanyang mahika, ipinagawa niya ang isang espesyal na salamin na magsisilbing pintuan patungo sa kabilang mundo. Doon isinagawa ang isang seance at sa salamin ay muling nagpakita ang yumaong reyna upang bigyan ng kaaliwan ang nagluluksa niyang asawa. Ngunit hindi doon nagtapos ang kwento ng mahiwagang salamin. Matagal itong nanatili kahit matapos mamatay si Twardowski at ang hari. Ayon sa mga kwento, ipinapakita raw nito ang hinaharap sa sino mang tumingin dito. Dahil dito, maraming makapangyarihang tao mula sa iba't ibang panig ng Europa ang naghanap dito at umaasang makakita ng silip sa kanilang kapalaran. Hindi nila alam na nakasabit lang ito sa isang simpleng simbahan at walang bantay. Ilan ang pinalad na matagpuan ito, kabilang na si Napoleon. Ngunit nang makita niya ang kanyang magiging pagkatalo, nagalit siya at sinuntok ang salamin. Doon ito nabasag at mula noon, hindi na raw muli itong nagpakita ng hinaharap. Hanggang ngayon, nananatili pa rin ang mga piraso ng salamin. Nilagyan ito ng kahoy na balangkas na may nakaukit na Latin na nagsasabi na ginamit ni Twardowski ang salamin na ito upang magpraktis ng mga lihim na sining at ngayon, ito ay nagsisilbi sa Diyos.